Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman, at muli ay bibigyan natin ng linaw ang isang katanungan ng ating follower na si Angel. Angel lang yung nakalagay niya dito eh. Okay, sabi niya, "Hi po, tanong ko lang po, nakakasira ba ang bullet armor piercing sa groove ng barrel na M15 ko? Kasi po green tip nabili ko dito sa tindahan ng US." O so, nasa US siya. Okay, at ang sabi pa niya, US, "At yung ginagamit ko pang target shooting ko po, mga 1,000 rounds. Kalahati raw lang, lagi weekend ako target shooting po." Okay, shout out sa iyo, Angel SX. Okay. So, ayan, taga-Amerika yung nagtanong sa atin ha. At bago natin sagutin yan, ay babati muna ako ng isang mapagpalang araw sa inyo lahat, lalo tigit sa mga OFW sa mampanikay ng mundo. At dalangin ko na sa mabuti tayong kalagayan, ingatan natin ang ating kalusugan, bawal tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Isa pa, may sinusuportahan tayong pamilya sa Pilipinas. Ayan. So, at yan, may mga gusto lang ako i-shout out. Kanina nakausap ko yung isa kong matagal na kaibigan, si Engineer Fernando Reynado, na ako'y nagpapasalamat sa inyo. Shout out sa iyo, Fernando, Engineer Fernando Reynaldo, na ako ay hindi mo nakalimutan. Siya yung engineer na gumawa ng aming accommodation dito sa aming kumpanya. At hindi ko siya nakilala sapagkat ang kanyang Facebook page ay Maximus Dismus Rasmus. Ayun. At hindi ko na siya natandaan. At ako'y nagpapasalamat na hindi tayo nakalimutan ng ating mga kaibigan. So shout out sa iyo. At naging mahaba yung aming kwentuhan kanina. Medyo nasabik ako sa tagal na aming hindi pagkikita. At yun, Engineer, may mga bala akong inihanda sa iyo dito para pang-practice. Okay? Huwag ka mag-alala, ililibre ko na yung bala mo. At pasyal ka lang dito at magkakwentuhan tayo ng medyo matagal-tagal. Ganyan din, meron tayong isang taga-Canada na supporter na si Gerald M lang yung nakalagay sa kanyang So, shout out sa iyo, Gerald M from Canada. At yung isa pa nating masugid na supporter, si Bobby Obillas Jr. Ayan, lagi nakasubaybay. Isama ko na si Renegade Offline Channel. Please subscribe and share natin yung kanyang mga videos. Sapagkat yan ay na-meet ko siya sa Pilipinas nung nagbakasyon ako, isang matikas na SG. Okay, at again din sa aking mentor sa YouTube, ang nagturo sa akin, ang isa ring senior firearms instructor dito sa aming kumpanya, at ang YouTube channel niya ay Jun sa Hybert. Please subscribe natin yung suportahan natin ang YouTube channel ni Jun sa Hybert. Kung wala siya, baka wala rin akong YouTube channel. Wala kayong napapanood na kagaya nito. Okay, at ngayon, bibigyan na natin ng pansin itong katanungan ni sapagkat napaka-importante rin ito. Kaya ako ginawa nito ng videos. So ulitin ko, hi po, matanong ko lang po na nakakasira ba ang bullet armor piercing sa groove ng barrel sa M15 ko po, kasi po green tip nabili ko dito sa tindahan ng US, at yung ginagamit ko pong target shooting ko po mga 1,000 rounds, kalahati raw lang, lagi weekend kong target shooting. Okay, so sinagot ko siya. So ang sagot ko ito, sa pagkakaalam ko hindi, kasi jacketed ang mga bala, at same lang ang coating. Nagkaiba lang sila ng laman ng jacket. Yung jacket lang kasi ang may contact sa rifling groove,
Awan ko kung naunawaan itong aking sagot na ito, kaya ginawan ko ito ng video. Ay sumagot ulit siya, ang barrel group kung lagi kong ginagamit, ang balang armor piercing po. So parang hindi siya kontento doon sa ating sagot. So sinagot ko yan, sabi ko, hindi naman matigas yung coating niyan. Pareho lang ng ordinary, nagkaiba lang sila sa loob ng coating. Gawa ng, sabi ko, para mas maunawaan, gagawa na lang ako ng video. So ito na yung ginawa kong video. So ito yung sinasabi niyang, armored piercing, green tip. Meron ako nito. At ito naman yung ordinary na bala. Hindi man, kung mapapansin niyo mas matulis nga itong, armored piercing, bullet. So, baka mabas tayo dito. Kaya ko ginawa ng bala kasi kaya ko ginawa ng video, mababas tayo dito kasi armored piercing ito. Ang akala nila makakasira ito ng groove kasi armored piercing ay tumatago sa mga armored vehicle ito, kumbaga. Samantalang itong ordinary anong pagkakaiba niyan? So, ang sinagot ko diyan ay hindi nakakasira ng groove. Bakit kanyo? Ang bala ay may coating. Ito ang coating niya, nagbukas ako ng bala. Itong coating na ito ay yan ang umaano sa ito ang kumbaga itong coating na ito ay ito yung dumadaan sa groove ng barrel. Yung loob walang pakialam. Ayan ang loob niya, no. Papakita ko sa inyo. Para natin mapatunayan, nilagari ko ang bala. Ito. Para hindi ninyo ako mabas. Kasi educational ito Educational ito. So, nung nilagari ko, itong ordinary, kasi ito, mapapansin ninyo, dalawang laman ito Meron itong tip. Ayan Ito, tingga. Yung tip niya, doon nagkakatalo sa tip. Ayan, yung tip niya naiwan doon sa loob. Mahirap na tanggal, hindi ko na tinanggal. So, ito yung tingga ito. Kaya itong tingga, kaya deadly ito, maghihiwala ito sa loob Pag tumama sa buto. Kaya mahirap i-trace ang M16 na bala. Ito yung tip niya. Ang ordinary, nilagari ko yung tip niya at saka tinisting kong patalaban itong cutter. Naputol ko ngayon dulo Ayan So, kung mapapansin ninyo, natatalaban siya ng cutter. Ayun Cutter lang yan ginanong ko pa. Ayun tumatalab yung cutter Kung mapapansin ninyo, yun talab ng cutter. Yun, yung talab ng cutter. So, malambot. Pero bakal din. Bakal din ito, kumbaga, pantao o pang kahoy, pang ganon. Pero pagdating na sa mga bakal, at sa mga matitigas na bagay, kamukha ng mga armored, kaya nga armored piercing And doon sila nagkakatalo sa tip. So, tinisting ko itong tip ng armored piercing. Itong armored piercing, tinisting ko. Ito. Nung nilagari ko, hindi nagtuloy-tuloy. Balat lang ang ito lang coating ang tinalaban, matigas. Okay? Ayun, yung talab ng lagari ko. So, hindi ko na tinuloy. So, mas matigas siya kaysa dito sa ordinary na bala. Kaya naging armored piercing siya. Ang tawag dito, tracer bullet. Matigas yung kanyang, mas matigas itong kanyang tip. Kaya naman ito hindi nakakasira ng barrel. Kasi itong coating na ito ang dumadaan sa repling niya, sa groove niya, ito lang. Walang pakialam itong nasa loob na ito. Walang pakialam yan nasa loob na yan sa groove o sa barrel. Wala yan.
coated yan, coated. Pareho lang ang coated nila. So paano makakasira yan? Sa powder, pareho din. Nagtanggal ako ng powder, pareho lang din ang powder nila. So, awan ko lang doon sa iba, yan ay sa aking pag-aaral at sa aking experience, kasi gumagamit din kami nito Kaya itong ano na to. Kasi pinag-aralan din namin ito dito sa pinag-aralan ko din yan. Kaya sinagot ko siya ng hindi nakakasira. So kung hindi kayo naniniwala sa aking mga baser, nasa inyo na yun. Pero pinatunayan ko sa inyo na yung ordinary, tinalbanan lagari. At bumakas yung cutter. Bumakas yung cutter nung tinalban natin ng cutter. Pero itong armored piercing, sinubukan natin lagariin. Kahit kayo, subukan niyo lagariin kung tatalaban niyo ng lagari. Ayan. Hindi talaga tinalaban. So, ayan. Kaya, ulitin ko, hindi siya makakasira ng baril dahil siya ay may coating. Okay? Walang pakialam yung coating na yan sa loob. Kaya yan ay tinawag na armored piercing. Itong nasa dulo na ito, dalawa yan Ito tingga to. Tingga ito. Kaya ito putulin ng cutter Tingga yan. Na ito pag ito tumama sa loob, kaya malaki ang kaya ang tingga maliit ang entrada, pero yung point of exit ang mas malaki. Gawa nitong tingga, sumasabog ito sa loob, lalo kung tumama ito sa buto, magdadala ito ng laman. Okay? Magdadala ito ng laman. So, akala ninyo isa lang ang bala ng M16, dalawa ang laman niya, ito, tingga at saka yung matigas na tip. Okay? Ito, kung sa mga sasakyan lang ito, tatagos ito sa mga ordinary sasakyan. Ito, mga kotse, mga ordinary. Pero sa mga bulletproof, delikado na sa armored piercing. At saka sa yung mga armored vehicles, matigas ang laman nito. Okay? So yan ang pagkakaiba nila. So sana nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman. At kung hindi kayo naniniwala dito, nasa inyo na yun. Take it or leave it. Kaya nga sabi ko dun sa buzzer ko, yung akin ay piece of advice. At yan ang aking experience. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan yung experience ko, nasa inyo na yun. Okay, kung gusto niyo maggawa, sabi nga nung iba kong mga gawa kayo ng channel ninyo. Okay, so ayan. At maraming salamat sa inyong panonood. At sana sino yung nagpadala na taga-Amerika. Nabigyan ko sana ng kasagutan si Angel. Angel lang yung niya At do sa mga iba pa na siyempre baka may magtanong din sa inyo, di may masasagutin kayo. Sana kinapulutan din ninyo itong video na ito ng kaunting kaalaman. At least nalaman natin ang pagkakaiba ng bullet piercing ang armor bullet piercing na bala. Bullet armor piercing. Okay? Ito yung sinasabi niya na green tip. Okay, meron tayo niyan. So ayan, at ako yung muling magpapaalam sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, na magtanong lang kayo sa akin at sagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay? God bless us all. Thank you very much.